isa sa pinakamalawak na pagkakaisa ng mga manggagawa regardless of their groups and organizations and regardless of colors ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nagsasama-sama ngayon para ipanawagan yung mga sinasabi at sinisigaw ng mga manggagawa. Ang Mendiola po ay hindi kasama sa Freedom Park ng lungsod ng Maynila. Meron po tayong 4 na Freedom Park dito kung saan ito po yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Dito pong lugar na ito, hindi po ito kasama sa Freedom Park. Girian sa lansangan, bigo ang mga rallyista na umabot sa Mendiola. Nauwi tuloy sa komosyon ang protesta. Ngayong Labor Day, may pangako ang Pangulo, proteksyon sa mga manggagawa at karagdagang trabaho. Habang abala ang PNP sa mga protesta, ang US Embassy in Manila may babala. Pinag-iingat nito ang mga Amerikano dahil sa nangyari sa Toboso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Dahil sa Toboso encounter, American citizens pinag-iingat ng US Embassy sa Pilipinas. Madugong military operation dinepensahan ng AFP. Exclusive ilang kongresista. May boto na raw sa impeachment case ni VP Sara. Posibleng prosecutor sino-sino kaya? Mga mambabatas, pine-pressure lang daw na paboran ang impeachment. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, sagot ni Congressman Albi Benitez, walang ganon. Tensyon sa Maynila, Labor Day protesters at PNP, nagkagirian, ilang pulis, sugatan. Oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. Presyo ng diesel, posibleng tumaas ng higit 4 na piso kada litro. At Dwayne "The Rock" Johnson, bakit kaya hinarang ng pulis sa California? Pinag-iingat ng Estados Unidos ang mga mamamayan nito na nasa Pilipinas. Ito ay matapos mamatay ang 2 American national sa umano'y massacre sa Toboso, Negros Occidental. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Naglabas ng isang security alert ang US Embassy in the Philippines kaugnay ng madugong military operation sa Toboso, Negros Occidental. Kabilang kasi sa 19 na nasawi ang American citizens na sina Lyle Frijoles at Kai Sorem. Target ng operasyon sa Toboso ang mga umano'y miyembro ng New People's Army. Bagaman sinabi ng Communist Party of the Philippines na 10 lang sa 19 na napatay ang mga rebelde, nanindigan ng AFP na legitimate ang nangyaring bakbakan at naaayon naman daw sa international humanitarian law. Sa inilabas na security alert, nagpaalala ang US Embassy sa mga American national sa bansa na sumunod sa mga lokal na batas at umiwas sa mga sitwasyon na may elevated security risk. Dagdag ng embahada, designated bilang foreign terrorist organization ng US at Pilipinas ang NPA. At lahat daw ng nasa proximity nito, malaki ang posibilidad na maaresto, masugatan o mapatay. Marami rin daw foreign terrorist organizations ang direktang nangre-recruit ng American citizens para sumama sa terrorist activities o di kaya ay magbigay ng financial support. Pero sa presko ng human rights group na Karapatan noong isang araw, nagsalita ang mga kaanak ng nasawing American citizens. Ayon sa atin ng PhilAm na si Lyle Frijoles, hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta sa Pilipinas ang kanyang bunsong kapatid. Madalas daw kasi itong pumupunta sa rural communities para tumulong at matuto ng mga kultura nito. With every trip, he was not yabang, he was not this American expecting to be waited on. He was humble and kind to everyone he met. That's how our parents taught us. Paninindigan ng kanyang ate, hindi NPA si Lyle. At tanging compassion at curiosity daw nito ang nagdala sa kanya sa Toboso. Para naman kay PJ na kapatid ni Kai Sorem, Kai was such a gentle soul, always caring for others. Through working as a home care aide in the United States to helping
in high schools with Filipino clubs. Sa kabila nito, nagpaalala ang US Embassy sa kanilang citizens na huwag sumama sa terrorist or insurgent groups at makipag-ugnayan lang sa mga grupong registered sa Philippines National Volunteer Service Coordinating Agency sakaling nais magsagawa ng humanitarian activities. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Terminated na raw ang opensiba ng Amerika laban sa Iran ayon sa Secretary of War ng Estados Unidos. Ngayon nagpapatuloy ang ceasefire. Ano nga ba ang dapat asahan? Narito ang agenda report ni Laika Cuevas. Sa ilalim ng US War Powers Resolution, ang batas na naglilimita sa military powers ng kanilang Pangulo, ngayong Biyernes ang deadline ni US President Donald Trump para itigil na ang giyera sa Iran. 60 days lang ang palugit ayon sa batas at kailangan na ang congressional authorization. We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. You're not in. Yeah. It's our understanding, just so you know. Ayon kay US Defense Chief Pete Hegseth, terminated na ang opensiba na nag-umpisa noong February 28. Wala na rin daw palitan ng atake sa pagitan ng Washington at Iran mula nang ideklara ang ceasefire noong April 7. Ayon sa isang Pentagon official, nasa $25 billion na ang nagagastos ng Amerika sa giyera sa Iran. Isang sigalot na nagpadapa sa ekonomiya ng maraming bansa matapos sumirit ang presyo ng langis sa world market. The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rock. But what won't happen is if Iran had a nuclear weapon and used it, then the whole world is a different place. Mula nang sumiklab ang giyera, naging malaking katanungan kung makakalaro pa ba ang Iran sa World Cup na gaganapin sa North America sa June at July. Ngayon, may sagot na si Trump. Let them play. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. May ceasefire man ng Amerika at Iran, sarado pa rin ang Strait of Hormuz at wala pa rin katiyakan kung kailan talaga matatapos ang sigalot sa Middle East. Kaya naman asahan ang posibleng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Matapos ang 3 sunod-sunod na rollback, posibleng panibagong oil price hike na naman ang haharapin ng mga motorista sa susunod na linggo. Batay sa full-week mean of Platts Singapore trading data, ang benchmark na ginagamit sa pagpresyo ng langis of finished petroleum products, posibleng tumaas ang diesel ng 4 pesos at 64 centavos kada litro. Halos 4 pesos per liter sa gasolina at 42 centavos kada litro sa kerosene. Pero hindi pa kasama sa estimations na ito ang market premium, kaya maaaring mas mataas o mas mababa pa ang galawan. Nakabase rin sa calculations ng Energy Department ang final price adjustments. Dahil posibleng may oil price hike na naman, muling nananawagan ang business sector sa gobyerno. Tapyasan na ang excise tax sa gas at diesel. Nung hinihingi ng executive yung emergency powers, one of the primary reasons was really to lift excise tax on these major fuel components, and diesel I think is one of the most critical ones. It needs to be addressed sooner than later. Ayon kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, extremely cautious ang mga negosyo sa gitna ng economic pressures na hinaharap ng bansa. Dahil din aniya sa paghina ng piso kontra dolyar, naiipit na rin ang kita ng mga negosyo. Operating costs are going up. Demand is not going up because the take-home pay is the same, but eroded purchasing power. So very difficult times for all our businesses. Panawagan din ni Ang sa Bangko Sentral ng Pilipinas magpatupad ng kontroladong policy rate hikes para mapigilan ang biglaang pagtaas ng inflation dulot ng sigalot sa Middle East. Binigyang diin din ng business sector ang pagpapatupad ng targeted subsidies mula sa gobyerno para matulungan ang mga industriya at consumer na apektado ng krisis. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Mabuhay ang muling manggagawa! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay! Ilang pulis ang
Walang naiulat na sugatan matapos makipaggirian sa mga nagpoprotesta ngayong Labor Day sa Maynila. Ayon sa PNP, nang gulo ang mga walang permit na rallyista. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kasabay ng mainit na panahon ngayong Labor Day, binomba ng tubig ng bumbero ang mga nagprotesta malapit sa US Embassy. Ayon sa PNP, bago pang insidente, binato na ng mga rallyista at sinaktan ng mga pulis. Wala rin daw permit ang mga aktivista. Bago pa yan, binahan ng mga rallyista ang kahabaan ng Espanya Boulevard. Mula sa Mabuhay Rotonda, na mas kilala bilang Welcome Rotonda, ay nagmarcha sila papuntang Mindiola. Bit-bit ang kanilang panawagan na ibaba ang presyo ng bilihin at itaas ang sahod ng mga manggagawa. Pasado alas 8 ngayong umaga na nagsimula na lumakad itong mga nagpoprotesta. Mula doon sa Welcome Rotonda ay lumalakad na sila papuntang Mindiola. Bit-bit nila ang kanilang mga panawagang itaas ang sahod ng mga manggagawa. Dito nga sa Espanya, punong-puno na ng mga nagpoprotesta at padagdag pa sila ng padagdag. Kakaiba daw ang protesta ngayong Labor Day kumpara sa mga nagdaang taon. Ang kakaiba ngayon, ito na ata ang isa sa pinakamalawak na pagkakaisa ng mga manggagawa regardless of their groups and organizations and regardless of colors ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nagsasama-sama ngayon para ipanawagan yung mga sinasabi at sinisigaw ng mga manggagawa. Pagdating sa entrada ng Mindiola, dalawang malaking container van ang bumungad sa mga rallyista. May mga barbed wire din sa paligid at kumpol ng mga pulis. Nagpo-proactive preparation lang yung ating Malacanang. Pero ito po sasabihin namin, huwag pong matakot ang Malacanang sa mga manggagawang Pilipino. Kami po ay mapayapang nananawagan lamang po para po mapakinggan ng Pangulo. Kaya naman nagsagawa na lang sila ng programa sa kahabaan ng Nicanor Street corner Recto Avenue. Kusa na rin silang umalis mag-alas 10 ng umaga. Paliwanag ng Manila Police District, bawal ang magprotesta sa Mindiola. Ang Mindiola po ay hindi kasama sa Freedom Park ng lungsod ng Maynila. Meron po tayong 4 na Freedom Park dito kung saan ito po yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Dito pong lugar na ito, hindi po ito kasama sa Freedom Park. Sa kabuuan, naging generally peaceful naman daw ang mga protesta ngayong Labor Day. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Bagsak ang gradong ibinigay ng mga rallyista sa Labor Department ngayong Labor Day. Pinuntirya rin nila si Executive Secretary Ralph Recto. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ched Gatchalian. Hindi lang dapat ang value-added tax ang dapat pababain. Baka pati si Secretary Ralph Recto ang dapat pababain. Sahod, itaas. Buwis, ibaba. Recto, resign! Bukod sa wage hike, hiniling din ng mga rallyista sa Welcome Rotonda na bumaba na sa pwesto si Acting Executive Secretary Ralph Recto. Pagdidiin kasi ng mga kongresistang dumalo sa welga, si Recto umano ang isa sa mga humaharang sa matagal ng inaasam na dagdag pasahod. Una na itong pinabulaanan ni Recto. Patuloy na harangan ni Executive Secretary yung pagtataas ng sahod, pagbubuwag ng provincial rate. Wala nang rason para pagkatiwalaan siya ng mga manggagawa. Dapat umalis na siya sa pwesto. Pabigat sa approval rating ng Pangulo si Executive Secretary Ralph Recto. Kaya kung gusto ni PBBM tumaas ang kanyang approval rating, tanggalin na si Ralph Recto sa kabinete. Iisa naman ang sigaw na nagtipon-tipon ding mga unyon ng manggagawa. Dapat iprioridad ang epekto sa bilihin ng krisis sa langis, lalo raw kasi nitong napapaliit ang kanilang kinikita. Amin po, naghihintay po kami ng pagtaas sahod para sa mga kasama namin sa gawaan. Actually, nagpetisyon kami sa wage board. Kailan lang po, no? Kami po yung nauna na nagpetisyon doon. May banat din ang mga rallyista at kongresista sa Labor Department. Kung pwede magbigay ng negative 100 ang ibibigay natin sa DOLE. Una, absent yung sekretary ng DOLE. Pumutok ang krisis, hindi makita nasaan si DOLE Secretary Benny Laguesma. Ngayon, kung hindi pa nagkaroon ng lead committee hearing, hindi pa aaminin ng Department of Labor and Employment na meron palang problema sa kalusugan si Secretary Benny Laguesma. Nakiisa rin sa protesta ang transport group na Manibela. Itaas ang sahod
presyo ng langis ibaba. Para po kahit na sana humirit kami ng konting pamasahe, at least hindi po mahihirapan at masasaktan ang mga manggagawa. Mensahe ng mga relista sa Marcos Jr. administration, hanggat walang wage hike, maghanda na sila sa mas marami pang mga kilos protesta ng mga unyon. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Nasa kalsada rin sa mga probinsya ang iba't ibang sektor para manawagan ng wage hike sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga gastusin. Ang detalye sa Agenda Report ni Alex Asalil ng Abante. Kasabay ng Labor Day ang isang job fair sa Baguio Convention Center na dinagsa ng mga job seeker gaya ng dating OFW na si Ritel Daguado. Ex-abroad po ako pero sa ginaganap kasi na giyera sa sa Middle East, nais ko rin pong mag-apply ng local para sa ganun po continuous po yung everyday income po dito sa Pilipinas. Pero sa kalsada ang pinili ng mas marami. Mula sa sektor ng mga manggagawa, guro, estudyante at mga taong simbahan sa Baguio City, nagkaisa ang iba't ibang grupo at lumahok sa kilos protesta. Mula Baguio Convention Center, nagmarcha ang mga relista paikot park kung saan isinagawa ang kanilang programa. Bawat sektor, bitbit ang kanilang panawagan. Giit ng mga guro, hindi na sapat ang sahod ng mga kawani lalo na sa gitna ng umiiral na krisis sa ekonomiya. Dapat 50,000 talaga, no? Kasi para makuha talaga natin yung konsepto ng nakabubuhay at nararapat at may dignidad na sahod. Bukod pa doon, ipinaglalaban din namin mga kaguruan yung pag-increase sa pera, PERA, na since 2010s pa ata yung 2,000 lang. Ano nang laban ng 2,000 ngayon sa gitna ng krisis? Nag-alay naman ng church groups ng panalangin para sa mga suliraning kinakaharap ng Pilipinas. Guide and lead us, lead all our efforts according to His divine will and inspiration. Bukod sa mga talumpati, nagkaroon din ng mga pagkatanghal mula sa local dance group na sumasalamin sa karanasan ng mga mamamayan. Ang mga transport group sumabay sa trend at sa kalagitnaan ng programa, sabay-sabay silang sumayaw at sinabing hawak mo ang jeep na sumasalamin raw sa patuloy na paghihirap ng mga driver. Itong nagkakrisis, nagbanggit na si Presidente Marcos na wala daw rason. Wala daw rason na magtaas ang sahod. Bakit naman? Nung hindi pa nga wala pang gera, kulang na yung sahod eh. Ngayon pa kayang mas malalang krisis. Mapayapa namang natapos ang protesta sa pamamagitan ng isang awiting pinangunahan ng mga manggagawa. Sa Cebu, nagdaos rin ng programa para sa kanilang panawagan sa mas disente at livable na sahod. Legislated wage hike naman ang panawagan ng mga nagprotesta sa Freedom Park sa Davao City. Nagkasagawa rin ng mga pagkikilo sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa araw ng mga manggagawa. Para sa Agenda, Alex Asalil, Abante. Hindi kakulangan sa pagbabudget ang problema ng mga manggagawa, kundi kakulangan sa sahod. Yan ang giit ng Ibon Foundation sa gitna ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Ano-ano nga ba ang nakikitang solusyon sa kasalukuyang crisis? Narito ang Agenda Report ni Hannah T. Para mabuhay ng disente, kailangang kumita ng isang ordinaryong Pilipino ng at least 1,277 pesos kada araw. Ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, katumbas yan ng humigit kumulang 33,000 pesos kada buwan kung 6 ang working days kada linggo. Bagamat subjective daw ang kahulugan ng disente, ibinase ito ng Ibon sa huling opisyal na family living wage na inilabas ng gobyerno noon pang 1989 at inadjust taon-taon gamit ang official inflation data. Base raw sa kasalukuyang gastusin ng mahihirap na Pilipino, ang 1,277 pesos sa basic needs lang mapupunta. Pinakamalaking portion dito ang pagkain. Susundan niya ng house rent, tubig at kuryente. Maglalaan din ng portion para sa pamasahe, communications, load at internet. In reality, malayo raw ito sa minimum wage ngayon. The minimum wage right now, it's a poverty wage. If you look at the average minimum wage right now nationwide, it's about 500 pesos daily. That comes to less than 11,000 pesos. So, bottom line,
The minimum wage right now is a poverty wage. The minimum wage right now of more or less 11,000 pesos on average nationwide is even less than the poverty threshold for a family of 5 of about 14,000 pesos. Ang tunay na sukatan daw ng sahod ay kung ano ang kaya mong bilhin. At sa ngayon, ang minimum wage ay halos 40% lang ng kailangan para sa disenteng pamumuhay. Nasa 10 to 20 million families daw ngayon ang nahihirapan pagdating sa kanilang kinikita ayon sa Ibon Foundation. Unfair daw kung sasabihin kailangan lang mag-budget para mabuhay ng disente. Insensitive ito para sa Ibon Foundation, lalo na raw para sa Filipino workers na dumodoble kayod na. We're 100% sure anyone who talks about better budgeting and looks down on poor Filipinos as spending irrationally, they're speaking from an extreme position of privilege. Para sa Ibon Foundation, dalawang agarang hakbang ang kailangan. Taas sahod at kontrolin ang presyo ng bilihin. Nirerekomenda nila ang price freeze para sa mga pangunahing bilihin at tighter control sa presyo ng langis sa gitna ng krisis. Yan ay para hindi raw agad mabura ng inflation ang anumang taas sahod. Pero kailangan din ng pangmatagalang solusyon ang pagpapalakas sa lokal na industriya natin. If the economy remains backward, if there's no Filipino industry creating jobs, if there's no productive Filipino industry increasing the economic surplus to be able to give higher wages, the material conditions for higher wages for all Filipinos who need it will never be created. Kung ipapatupad agad ang mga ito, ayon sa Ibon Foundation, mararamdaman ng mga manggagawa ang ginhawa halos overnight. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Dagdag trabaho at mas magandang buhay para sa mga manggagawa. Ito ang pangako ni PBBM sa kanyang pagbisita sa General Santos City ngayong Labor Day. Yan ang Agenda Report ni John Riz Calata ng Abante. Nakiisa si PBBM sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Sa kanyang mensahe, kinilala niya ang bawat manggagawa sa kanilang sipag at pagsisikap anumang oras sa kanilang industriyang pinapasukan. Tiniyak din ng Pangulo ang pagbibigay ng mas maraming trabaho at pagpapalakas sa proteksyon ng mga manggagawa. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Ngayong Labor Day, bumisita ang Pangulo sa General Santos City para saksihan ang inalargang job fair doon. Gayon din ang skills demonstrations ng TESDA, pagbibigay ng serbisyo ng PhilHealth at ang one-stop shop kung saan tampok ang government programs and assistance. Bukod sa mga manggagawa, patuloy ang pag-aabot ng tulong ang DSWD sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Mayon. Ayon sa DSWD, mahigit 4 million pesos na ang kanilang naipamigay na ayuda sa mga pamilyang naninirahan sa loob ng 6-kilometer danger zone ng bulkan. Sa ngayon, nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon. Para sa Agenda, John Riz Calata, Abante. Exclusive mga kakasuhan ng kampo ng asawa ni VP Sara posibleng madagdagan. Exclusive pa more, isa pang Chinese national na nagpapanggap na Pinoy arestado sa Legazpi City. Susunod yan sa Agenda. Ngayong umusad na ang impeachment ni VP Sara, umuugong na rin kung sino-sino
ang magsisilbing prosecutor ng Kamara. May boto na rin daw ang ilang kongresista. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Asaya Mirafuentes ng Abante. Kung sakaling umakyat ang impeachment ni VP Sara sa Senado, magtatalaga ang Kamara ng mga mambabatas na tatayo bilang prosecutors. Sila ang maglalabas ng ebidensya at ipaglalaban sa Senado kung bakit dapat mapatalsik ang pangalawang Pangulo. Maaari rin silang magtanong sa mga testigo. Pero sino-sino kaya ang magiging prosecutor? Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, inamin ni Bicol Saru Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na kasama siya sa mga napipisil para rito. Siya po yung nagbanggit noong nakaraan sa mga posible pong mga prosecutors na pwede pong makasama. Kasama ako doon sa mga binanggit niya at iba pa hong mga kasama na rin po namin sa House Committee on Justice. Abogado ang kailangang tumayo bilang prosecutor at naniniwala si Ridon na pasok din dito ang mismong chairperson ng House Justice Committee na si Congresswoman Jervy Luistro. Posible rin daw si ML Party List Representative Laila de Lima. Hindi ko, wala naman hong problema yun. Lalo tigit, syempre, siya naman din talaga complainant, endorser. So tingin ko wala akong magiging bangga. At kung ngayon daw ang botohan, yes to impeachment na si Ridon. Si Batangas Congressman Leandro Leviste naman, nasabi ko na po na ako po ay tutol sa impeachment. Pero kung ano man ang magiging proseso para sa pagboto dito, hindi ko pa po alam dahil hindi po ako miyembro ng Justice Committee. Basta pagdating nito sa akin, ako po ay tutol sa impeachment. Habang si Congressman Eli San Fernando, sa inaabot na kaisahan ng mga manggagawa, constituents ng kamanggagawa party list, we are leaning towards abstain. And we will explain that to the plenary debate. 1/3 o katumbas ng 106 votes ang kinakailangan sa Kamara para tuluyan ang ma-impeach si VP Sara at maipasa ang reklamo sa Senado. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Posibleng madagdagan pa ang mga kakasuhan ng kampo ni Attorney Man Scarpio kaugnay sa pagpapalabas ng bank records nila ng kanyang asawa na si VP Sara. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ng spokesperson ni Carpio na si Attorney Neil Abayon na maaari pang maidamay ang iba pang individual kung mapapatunayan ng umano'y sabuatan sa paglalabas ng mga dokumento. Pero if you look at the complaint po, there's also yung John and Jane Does. So once we fully establish conspiracy between all of them, then other individuals could also still be held liable, not named currently. Di rin isinantabi ng kampo ang posibilidad na sampahan ng reklamo si dating Senador Sonny Trillanes. Any plans to also file a case against former Senator Antonio Trillanes, sir? That's part of the legal strategy ulit, ma'am. Dagdag ng kampo, walang otoridad ang House Justice Committee para isapubliko ang bank transactions dahil sabina lang ang hawak nito at hindi court order. Dinatikos ni Davao City Representative Pulong Duterte ang umano'y pangiipit sa Kamara kaugnay sa impeachment ng kanyang kapatid na si VP Sara. Ayon kay Congressman Pulong, ginagamit na panakot ang pagsilip sa SALN para mapuwersa ang mga mambabatas na bumoto laban sa bise. Kaduda-duda rin daw na ngayon lang umano na uso ang transparency kung kailan may impeachment. Pinabulaanan naman ni House Deputy Speaker Albi Benitez ang akusasyon. Wala naman daw anumang pagbabanta sa mga kongresista para lang suportahan ang impeachment. Kaugnay po niyan ay makakausap natin si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Corina. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Marami pong mga umuugong ngayon. In fact, I think you were one of the interviewees yesterday tungkol sa isa sa mga marites dyan po sa mababang kapulungan on the eve of the plenary impeachment process. No? Yung umuulan umano ng pera. Yun po muna. Saan po kaya galing yung kwentong yun? O inaasahan na natin na may mga kwentong lalabas na ganyan, lalo na dahil naging unanimous yung decision ng Committee on Justice. Siyempre, ang gagawin nila, i-discredit yung decision. Pero tandaan natin, overwhelming yung evidence.
mas nakakataas nga ng kilay kung may mga bumoto against probable cause. So, inaasahan na natin yung black propaganda, palibhasa, iniiba na naman yung usapan, inililihis sa matinding ebidensya. Opo, was it a unanimous decision because of the attendance? Hindi po ba maraming nag-absent? Ilan po ba talaga ang miyembro ng Justice Committee? I have to check kung ilan yung regular members, pero meron kasi mga ex-officio members ng Justice Committee. For example, ako bilang Deputy Minority Leader, I'm an ex-officio member. So at least among those present, unanimous ito. Okay. May sinasabi naman po itong si Congressman Pulong Duterte na ginagamit daw ang SALN para ma-pressure ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment. Well, I wouldn't be surprised again i-raise ng mga Duterte yung issue ng SALN kasi nakita natin kung paano sila nasunog dito sa pagsisinungaling ni VP Sara Duterte sa SALN niya. Pero gusto ko lang i-remind si Congressman Duterte na yung akbayan last year pa, nanawagan na tayo sa ating mga kasama sa Kongreso na ilabas ang SALN. Kaya nga meron tayong labas SALN campaign. So kung hindi siya komportable dito, tayo ay komportable. Dapat nilalabas talaga ang SALN at dapat hindi iniipit at tinatago ito. Nagtataka nga po kami, hindi po ba't that's supposed to be a public document? Yes, that's supposed to be a public document pero nagkaroon ng yugto sa ating kasaysayan doon sa nakaraang ombudsman na naging napakahirap yung pagkuha ng SALN. Dahil dapat nga ito ay alam ng taong bayan dahil isa itong paraan para ma-monitor nila kung ang kanila bang mga inihalal na opisyal, mga naka-appoint sa gobyerno ay may tinatagong yaman o nagpapayaman sa pwesto. Kaya patuloy pa rin yung panawagan ng akbayan na maglabas ng SALN, hindi lamang ang presidente, vice-presidente, pati senador, mga kongresista at yung mga nag-occupy ng mga important positions in government. So kung meron po bang impormasyon tungkol po sa mga napipisil daw na House prosecutors para sa paglilitis ng VP? Well, yung mga nababalitaan ng ating mga kababayan, yan din yung mga nababalitaan natin. Sila Congressman Shell Jokno, Congresswoman Leila de Lima at Justice Chair Beatrix Luistro. Pero sa akin nga, parang pag-usapan muna natin yung pagtawid nito sa plenaryo kasi tingin ko napakahalaga na dapat overwhelming din yung number sa plenary kasi overwhelming yung evidence. Hindi pa po ba kayo confident na meron po kayong numero para sumulong po ang impeachment sa mababang kapulungan? Sa totoo lang, if you asked me this question a month ago, sasabihin ko hindi pa tayo ganun ka-optimistic or confident. But because of the degree at intensity ng evidence natin, sinasabi ko nga, sigurado naman makaka-1/3 tayo. Pero sana ang mas magandang message that we send to the public and to the Senate is an overwhelming majority of the House members. Kasi dapat pantayan natin yung tindi ng ebidensya na meron tayo. Dapat hindi matakot yung mga miyembro ng House of Representatives sa maaring repercussion. Kasi sa dulo, mandato natin to sa konstitusyon na panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan. So isa po kayo sa mga kinasuhan ng asawa ng bise na si Mans Carpio. Nasagot na po ba ninyo itong reklamo? We have yet to receive a copy of the case at handa naman tayong sumagot kasi malinaw naman yung sagot natin. Wala tayong ginawang illegal at ito lahat ay naayon sa batas. Kaya ang tawag ko dito, plain and simple harassment. MEMA case, may maikaso lang. MEMA-ke. Bago yun, ano? Marami pong salamat sa inyong oras, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Maraming salamat, Corina. 2 taon bago ang eleksyon, ilang pangalan ang lumulutang bilang katandem ni VP Sara. Sino-sino kaya sila? Alamin sa exclusive agenda report ni Ched Gatchalian. Nagpapasalamat sa Senador Robin Padilla sa mga supporter na nagtutulak sa kanya bilang running mate ni VP Sara sa 2028 elections. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, sinabi ng senador na malaking karangalan na maging katambala ng isang Duterte. Tingin niya, kaya pang higitan ni VP Sara ang katangiang maglingkod ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi rin ni Padilla, may iba pa raw na posibleng kandidato ang mas karapat-dapat maging Vice President para sa kanya. Tulad din ng Senador Amy Marcos, Alan Cayetano, Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Pero para sa isang political analyst, si Padilla raw ang pinaka-viable na katandem ni VP Sara sa 2028 elections. We have not heard any corruption allegations against so far. He's fairly new in the political game. He is popular all over the country. Loyal din daw si Padilla sa mga Duterte. At dahil nahaharap ngayon sa impeachment si VP Sara,
Dapat malinis daw ang brand na magiging running mate nito. Aimee, I think would also be a disaster, mainly because they're both female. While of course we want more women in politics, marami pa ring macho na babae at lalaking botante. Tinawag din ni Franco na disaster kung si Chavit Singson naman ang itatambal kay VP Sara. He is not known at the national level. That's one. Secondly, he has also been accused of corruption all throughout his career as a politician. Ayon kay Franco, marami pa ang pwedeng mangyari bago ang 2028 elections. Ang hamon daw ngayon kay VP Sara, pumili ng vice presidential candidate na may bagong supporter base na may dadagdag sa kanya. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Laganap pa rin ang mga Chinese national na nagpapanggap na Pinoy sa bansa. Sa Legazpi City, magkapatid na negosyante ang sentro ng operasyon ng Bureau of Immigration. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa March 26 resolution ng Bureau of Immigration, laya na ang Chinese national na si Zhu Kanhong, isang residente ng Naga City. Arestado si Zhu Kan sa Legazpi City, Albay noong Pebrero dahil sa umano'y misrepresentation. Sa driver's license kasi nito, Filipino ang nakalagay na citizenship. Inirehistro rin daw nito ang kanyang negosyo gamit ang isang peking tax identification number. Si Zhu Kan ang presidente ng Yashano Corporation, isang kumpanyang engaged sa retail business. Under nito ang Hong Enterprises na siyang nagpatayo ng Yashano Mall na may mga branch sa iba't ibang probinsya ng Bicol tulad na lang ng Kamsur at Albay, pati na rin ng upscale hotel na Lotus Blue Hotel. Kabilang sa owners ng kumpanya ang kapatid niya na si JV Oranyo Hong, ang sanay primary target ng naturang operasyon. Ayon sa intelligence reports, kasado sana ang operasyon para hulihin ng magkapatid noong February 2. Kung fake driver's license kasi ang kay Zhu Kan, may lisensya at birth certificate naman ang kapatid at kasosyo nitong si JV. Late registration din ito at nagpakilala bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Quezon City. Pero base sa Chinese passport nito, Jin Bei Hong ang kanyang pangalan at ipinanganak siya sa Fujian, China. Ayon sa mga operatiba, hindi nahuli si JV dahil nakatakda pala itong pumunta ng China sa panahon ng operasyon at scheduled sana na umuwi matapos ang ilang araw. Pero nang hintayin sa airport, hindi raw ito nag-board sa eroplano. Kinabukasan matapos ang pag-aresto kay Zhu Kan, diretso ito sa inquest proceedings kung saan sinabi niya na bandang 2002 pa siya unang nagkaroon ng lisensya. Alam din daw niya na mali ang nakalagay na nationality rito. Pero matapos ang mahigit 2 dekada, ito pa rin ang impormasyon na nakalagay sa kanyang latest driver's license. Ayon sa kanyang legal counsel, posible umanong mismong LTO ang nagkamali sa paglalagay ng kanyang nationality, lalo na't nagsumite naman daw si Zhu Kan ng kanyang passport nang mag-apply ito ng lisensya. Sinubukan naming humingi ng panig ng LTO kaugnay nito, pero wala pa silang tugon sa amin. Ayon din sa legal counsel, wala itong intensyon na pikiin ang kanyang dokumento, lalo na't nag-file daw ito ng isang judicial application para maging isang naturalisadong Pilipino. Dagdag ng kanyang abogado, hindi kailanman nagpakilala si Zhu Kan sa immigration authorities o kahit na anong government forum bilang Pinoy. Sa resolusyon ng BI, idineklara nito na undesirable si Zhu Kan. Pero masyado raw harsh kung ipade-deport ito, lalo na't mayroon na itong asawang Pinay at 3 anak. Bagaman deportation daw kasi ang kaukulang parusa, maaari raw ang exception for humanitarian reasons. Kaya ang hatol ng BI, magbayad si Zhu Kan ng 55,000 pesos worth of fees at ayusin ang kanyang record sa LTO sa loob ng 30 days. Hanggang ngayon, wala pa rin daw impormasyon ng BI at intelligence agencies kung nakabalik na ng Pilipinas ang kapatid nitong si JV. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa pag-asang makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya, 2 Pinay ang sumubok sa Malaysia. Pero sa halip na trabaho, karahasan mula sa isang umanong Chinese boss ang kanilang napala. Yan ang agenda report ni Hannah T. Imbis na maging massage therapists, harassment ang dinanas ni na alias Kim at Ann sa Malaysia. Nahikayat daw si alias Ann ng isang agent na mag-apply sa isang agency, kalakip ng ilang basic requirements, gaya ng medical certificate, NBI clearance at iba pa. Dumaan daw sila sa tamang proseso kahit sa immigration.
Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin pagdating sa Malaysia, Abril nitong nakaraang taon. Utang daw kasi agad ang ibinungad sa kanila ng isang Chinese boss na nasa 18,000 ringgit o humigit kumulang 300,000 pesos. Sa totoo lang po, nanlambot po kami kasi iniisip ko po kung paano po ako makakakuha ng 300,000 pambayad sa utang or kung makakauwi pa ba ako. Kasi napakalaki po ng amount na kinukuha niya po sa amin. Hawak din ng boss ang kanilang passport at may bayad pati ang paglabas ng staff house na nasa 1,200 pesos per hour. Ang paghahanap naman ng pagkain ay nasa 20 minutes lang umano. Kalaunay dinala raw sila sa isang pub para sa umano'y royal members nito at ipinakilala sa mga parokyano. Una po is pinainom po kami ng alak. Parang nag-entertain po kami sa kanila. In-entertain po namin sila. So ibig sabihin, meron po kayong katabing mga customer. Yes po. At pina-entertain sa inyo mga customer. At pinainom kayo ng alak. Opo. Anong klaseng alak po? Mga beer po. Okay. Yun, beer lang po yung pinainom. So ilang alak po ang pinainom sa inyo? Sa isang oras po namin is nakakatatlong beer can po kami, ganon. 3 or 4. Nung mga makalipas po ng 1 linggo, doon po namin nasaksihan na may mga ecstasy po at saka po yung powder na nilalagay po sa alak. May isa rin silang kasamahang hinalay pa sa CR. Hindi raw sila sinasagot ng agent kapag nagsusumbong at nangamba silang baka baliktarin sakaling magsumbong sa mga pulis. Kalaunay naglakas loob ang dalawa tumakas pero wala silang nakuhang sweldo. Pinangalanan ni alias A ng agent na nakilala niya na isang Myra Villafuerte Fuentes ng MVF Pro. Inutusan ni Senate Labor Committee Chair Raffy Tulfo na sampahan ng kaso ang umano'y bogus at fly-by-night recruitment agencies. Gusto rin pahigpitan ni Tulfo ang screening sa mga OFW para iwas trafficking at prostitution. Dagdag ni Tulfo, dapat mas paigtingin din ng Department of Migrant Workers ang monitoring sa mga OFW, oras na makarating na sila sa mga host country. Giit naman ng ahensya, hindi nila kinukonsinti ang anumang deployment sa mga OFW para sa sex crimes. Pinaalala naman ng Justice Department na mahalaga ang awareness pagdating sa mga modus na ito at in the long term, kailangan daw ng mas malawak na oportunidad para sa publiko para hindi na raw kailangang mangibang bansa pa ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Business rivalry, tinitingnang motibo sa pamamaslang kay billiards icon Perry Mariano. At Emily Blunt at Stanley Tucci may star na sa Hollywood Walk of Fame. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo sa EDSA Mega Mall. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nasa NBI detention facility sa New Bilibid Prison na ang dating mamamahayag na si Jason sa matapos siyang arestuhin kagabi dahil sa kasong cyber libel. Pero ayon sa kanyang kampo, may anomalya sa kanyang pagkakadakip. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sa kasagsagan pa lang ng pag-aresto sa kanya ng NBI sa kanyang bahay sa Quezon City nitong Huwebes ng gabi, kwestiona ni veteran broadcaster Jay Sonza ang nilalaman ng kanyang warrant of arrest. Tinignan namin kanina ng abogado, ang sabi, ang mga nakalagay, no bill required. Kaya so kung makita yung original. Pinaaresto siya ng Pasay Regional Trial Court sa mga kasong unlawful publication in relation to the Cybercrime Prevention Act,
na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat niya ng peking medical records ni PBBM. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, inaalmahan nila ang nakasaad sa warrant na non-bailable ang mga kaso ng kanyang kliyente. Kwenestyon pati nito ang NBI sa mabilis na pag-aresto kay Sonza. Tila sinadya pa raw nitong arestuhin ang 71 anyos sa gabi mismo bago ang long weekend para hindi agad makapagpiyansa. Ang kaso, unlawful publication. When say unlawful publication, the penalty is only up to 6 months imprisonment. Kahit nagawin natin 6 years imprisonment yan, the case is bailable as a matter of right. Ito namang NBI, kahit mga lawyers alam naman nila na highly legally questionable yung warrant of arrest, in-arrest pa nila yung matanda. Giit pa ni Tolentino, dapat daw ay nilinaw ng NBI sa korte kung bakit non-bailable ang mga kaso. Pero sagot ni NBI Director Melvin Matibag, at the end of the day, it's the court who will decide kung may bail ba o wala. So kami, we cannot inquire on the court. All we have to do is to enforce it. Kailangan namin gawin yun eh. Marami naman tayong narinig na mayroong mga personalities na pag nabalita may warrant, nagtatago na. So hindi na natin mahanap, hindi na natin maaresto. Sa ngayon, nakatutok na raw ang kampo ni Sonza sa mga legal na hakbang na maaari nitong gawin para agad siyang makalaya. Kinilala naman ng Presidential Communications Office ang pagkakaso at pagkakaaresto sa veteran broadcaster. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, sinasalamin nito ang kampanya ng administrasyon kontra sa umano'y online abuse. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Business rivalry ang tinitingnang motibo ng PNP sa pamamaslang sa billiards icon at negosyanteng si Perry Mariano at ang kanyang driver sa Quezon City. Inimbestigahan ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan ng pamamaril sa mga negosyo ni Mariano, kabilang ang bar at STL operations. May matibay na rin daw na lead ang Special Investigation Team at malapit na raw matukoy ang mga sospek sa krimen. Sinibak ng National Police Commission ang 11 tauhan ng drug unit ng NCRPO matapos mapatunayang guilty sa kidnapping noong 2021. Ayon sa NAPOLCOM, inireklamo ni Milagros Estacio at Elizabeth Soto ang mga pulis dahil sa pagdukot sa kanilang mga anak sa magkahiwalay na drug operation. Nabanggit din sa reklamo ang posibleng kaugnayan nito sa kaso ng missing sabungeros. Namataan ang isang barko ng Chinese Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas kaninang umaga. Ayon sa atin ito, spotted ang barko 90 nautical miles mula sa Maynila at 60 nautical miles mula sa Mindoro. Isang pinaghihinalaang Chinese Navy ship din ang bumuntot sa civilian mission ng grupo malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa crew, nakaranas daw sila ng signal jamming. Tiniyak naman ng AFP ang kaligtasan ng mga sibilyan. Fashion meets purpose tonight here at the exclusive private screening of The Devil Wears Prada 2 at SM Auras Cinema. In a meaningful twist, guests were styled using repurposed pieces instead of brand new designer looks, proving that sustainability can be just as chic as couture. And spotted sa red carpet sina Audrey Zubiri, Steph Zubiri, Kat Arambulo Antonio, Winwin Marquez, and Chi Filomeno, among others. So tonight, we're going to the Fashion Frenzy because we're going to watch Devil Wears Prada.
But we're going to have a sustainable twist because all of our guests for tonight will be wearing sustainably sourced dresses. So we glam them up using the dresses from my closet manager. So that is like the beauty of this occasion. As you know in the movie, there's so much power in fashion. And what we're trying to do is to convert that power into something that's more meaningful for us. Behind the looks and my look is fashion house My Closet Manager, a pioneer in championing sustainable fashion solutions in the Philippines. They turn pre-loved pieces into statement styles. My Closet Manager is the first ever sustainable fashion business in the Philippines that integrates a lot of solutions like storage, letting you sell your luxury items, letting you rent out your clothes, and we're also a rental shop, basically to prolong the life cycle of the fashion investments that you have, therefore lesser waste and more love for the environment. And just in time for the release of The Devil Wears Prada 2, Emily Blunt and Stanley Tucci finally get stars sa Hollywood Walk of Fame. The two were honored with a rare joint unveiling ceremony attended by other A-listers. Kabilang dito sina Meryl Streep and Dwayne The Rock Johnson, who gave hilarious tributes for Emily. I feel like I birthed you, really. I'm so proud of you, and everything the fellas said is absolutely true. I'm paraphrasing here, but sometimes the world is too big to talk about, and that's what she is. And then, of course, when you have joy and you have presence and gratitude and peace of mind, then it leads you to have the dirtiest, filthiest sense of humor. Speaking my language. Umattend din sa events na Robert Downey Jr. and Matt Damon. And Emily and Stanley couldn't be prouder. It's very difficult to sum up just how meaningful this is to me, and the juggernauts that showed up to speak about me has just blown my hair back. It has been an honor and absolutely exhausting to be a part of Hollywood for 45 years, but I wouldn't have traded it for the world. It was a long 20-year wait for fans, but worth it naman kaya ang The Devil Wears Prada 2? Alamin sa Agenda Report ni Manny, the Movie Guy. Hello? Well, she's back. Sorry. Who is this? Nearly 20 years pagkakilala natin sa Queen of Couture, nagbalik si Meryl Streep as the incomparable Miranda Priestley in The Devil Wears Prada 2. This time, kagaya sa totoong buhay, the print world is crumbling and Miranda has to navigate the digital age. Ang twist, ang kanyang dating assistant na si Emily, played by the fabulous Emily Blunt, is now a high-powered executive at a luxury group at marami siyang pera that Miranda desperately needs. Really? At ang ating ingenue na si Andy, played by Anne Hathaway, she's back too, looking more stylish than ever. At wag natin kalimutan si Stanley Tucci as Nigel, still serving the best one-liners in the business. Together again. Nagbalik din ng original director na si David Frankel and screenwriter Aline Brosh McKenna. But here's the honest-to-goodness truth. Nagustuhan ko ang real talk about the dying print media and what happens when the devil finally nears retirement. This one is still as fun as ever, but it's more about nostalgia. Yes, the sequel is a bit of paint by the numbers, but I welcome our painters Streep, Hathaway, Blunt, and Tucci as they spar one more time. I just love my job. And for that, The Devil Wears Prada 2 gets 3 out of 4 cerulean blue kisses. Now, hold on to your life vest. Let's dive into deep water. The thrills, the chills, every second of the movie is so gripping. Yon si Gene Simmons, ang God of Thunder from Kiss. He's now a master of the deep, producing Deep Water for his Simmons Hamilton Productions. I had another story I wanted to tell. Joining him is Rennie Harlin, ang nagbigay sa atin ng Deep Blue Sea nearly 30 years ago. He's back in the shark game with a survival thriller that starts with a commercial jet slamming into the Pacific. And then...
gory, gnarly, and those sharks do not play nice. While the CGI can be a little shaky and it's not exactly Jaws, it's a fun, popcorn-munching ride for the genre fans. It'll keep your heart racing even if it sinks just a little below the surface of greatness. And for that, Deepwater gets 2.5 out of 4. Stay out of the water. Kisses. Para sa Billionaire News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood. 6 na universidad sa Pilipinas pasok sa 2026 Asia Rankings. At Rian Ramos, may sweet birthday greeting para sa wifey na si Michelle D. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Did your UNIV make the cut? Inilabas na ng British Higher Education Magazine ang top universities sa Asia. Pasok ang 6 na pamantasan mula rito sa Pilipinas. Yan ang agenda report ni Hannah T. Sa ika-4 na pagkakataon, pinangunahan ng Ateneo de Manila University ang Philippine institutions sa Annual Times Higher Education Asia University Rankings. 6 na Philippine universities ang pasok dito at nasa 501 to 600 range ang ADMU. Sinundan niya ng De La Salle University, Mapua University, University of Santo Tomas at University of the Philippines na noong 2025 ay nasa second place at katambal ng ADMU sa 501 to 600 bracket. Ang 4 na institusyon ay tied sa 601 to 800 bracket. Ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology naman nasa 801 plus category. Setback ito ng MSU ngayong taon matapos ang kanilang breakthrough entry last year sa 601 plus bracket. Kapansin-pansing ang lahat ng universities. May malakas na performance pagdating sa pagtuturo, kalidad ng research at environment nito, international outlook at industry engagement. Ayon naman sa official publication ng UST Faculty of Arts and Letters, sila ang may highest progress pagdating sa pagtuturo base sa rankings. Ina-assess ng rankings na ito ang 929 universities mula sa about 36 countries pagdating sa kanilang research, pagtuturo at iba pa. Dinominate naman ng China ang top 10 kung saan retained sa kanila ang first and second place. Ang iba pang Asian territories na Singapore, Japan at Hong Kong nasa top 10 din. For the first time naman, kasali sa top 40 ang Malaysia at ang Yemen may pasok na university sa rankings sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Summer na, pero hindi ito ramdam ng mga hotel at resort sa Samal Island. Dahil daw sa krisis sa langis, sumipa ang gasto sa negosyo at unti-unting naiiwan ang turismo. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Everything has increased. Everything. Gas, obviously fuel has increased. Products has increased. And a lot of the products has increased because the cost to bring it over to the island has increased. Ito ang hinaing ni John Bartlett, General Manager ng Discovery Samal, mula nang sumipa ang presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Isa si John sa mga resort owners and managers na nakaramdam agad ng dagok sa operations cost ng kanilang negosyo. Ayon naman kay Pearl Condes, Marketing Manager ng Villa Amparo Beach Resort, tinatayang nabawasan ng 20 to 30% ang dami ng guests na bumibisita sa kanilang resort. We have heard some comments then from our guests na medyo the cost of their travel, mostly yung mga guests that will be bringing their own vehicles going to the resort. So medyo masakit na din daw sa bulsa yung gasolina. Nakatanggap din ng canceled bookings ang Paradise Island Park and Beach Resort. Ayon sa owner na si Julian Rodriguez, karamihan sa nagkansela, foreign visitors. Kapansin-pansin na nabawasan din ang mga turistang bumisita sa Samal noong Holy Week na peak travel season, lalo na sa major beach destinations. Sa kabila ng mga hamon, wala raw silang planong sumuko. We can also compromise the convenience of our tourists
so that syempre yung mga resorts natin would always try to please all our clients. Optimistic pa rin ang mga resort owner na makakarao sila sa kasalukuyang krisis. We look at Discovery Samal as a place that people come to get away from the stress of the everyday life. And so what we really wanted to do is make sure that when they come here, that's what they feel. Panawagan din nila sa gobyerno. Sana magawa ng paraan na maibsan ang mga pasanin ng mga consumer. At dahil malaki ang ambag ng tourism industry sa ekonomiya ng bansa, kailangan ding maprotektahan ang mga empleyado ng sektor. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Dumayo tayo pa norte ang ating favorite volleyball stars para sa 2026 All-Star Showcase. Kumuha tayo ng update sa agenda report ni Sheila Salaysay, live mula sa Candon, Ilocos Sur. Sheila, ano na ang latest dyan? Yes, Pinky, game na ang 2026 All-Star Volleyball Showcase na ginaganap nga dito sa Candon City Arena. Nagsama-sama ang mga volleyball stars kung saan all eyes are on the biggest names in Philippine volleyball, all in one epic high-energy showdown. At syempre, bago magsimula at sumalang sa matinding bakbakan ngayong araw, nagbonding muna ang PVL at Spikers Turf All-Stars. Naglaan sila ng oras sa Candon City Eco Park para sa tree planting at farm activities. Mas naging espesyal pa ang pagbisita nila sa Ilocos Sur Polytechnic State College na sinundan ng meet and greet sa Candon City Arena. Kaya naman solid ang fan experience at talagang ramdam ang hype bago ang main event. Fast forward sa laro ngayong araw, nagsimula na ang aksyon kanina ng Spikers Turf All-Star Game kung saan nagbanggaan ang Team Power at Team Passion. Pure power, speed at all-out plays mula sa best of the men's division. Team Power winning in 4 sets laban sa Team Passion at si Noel Campton ang tinanghal na MVP ng Spikers Turf All-Stars. Pero syempre, isa sa pinaka-inaabangan ang PVL All-Star Game, Team Heart versus Team Hustle at parehong stack ang lineups. Team Heart led by Gia de Guzman, Gemma Galanza at Janet Panaga, kasama sina Bella Belen, Majoy Baron, Erica Santos at Justine Hazareno. Off the bench, may Eliza Valdez, Vanny Gandler at iba pang heavy hitters. Meanwhile, Team Hustle is bringing the heat with Kim Fajardo, Kiana D at Mika Reyes. Leading the charge plus Kat Arado, Bernadette Pons, Ea Laure at Fifi Sharma. At syempre, hindi rin nagpapahuli ang kanilang bench. Players Brooke Van Sickle, Tots Carlos, Ivy Laksina at marami pang iba. Hindi lang team battles ang inabangan, meron ding skills, challenges like digging at setting. Bottom line, this is more than just an all-star game. It's a celebration of volleyball culture, star skills at solid vibes all in one place. This is Philippine volleyball at its finest. At yan muna mula dito sa Candon City Arena, Ilocos Sur. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Sheila Salaysay, nag-uulat ng live mula sa Candon, Ilocos Sur. Not just one, but 2 P-pop sensations are raising our flag sa Summer Sonic 2026 in Japan. BINI will perform twice sa festival, first on August 14 sa Osaka and sa August 16 in Tokyo. The announcement comes weeks after their history-making Coachella debut. Nag-perform din sila recently sa Grammy Museum and were honored with the Global Force Award sa Billboard Women in Music. Una na ring na-announce that SB19 will perform sa Summer Sonic on August 15 in Tokyo and sila rin ang magiging first P-pop group to perform sa Lollapalooza, which will run from July 30 to August 2 in Chicago. Cup of Joe also getting recognized sa global stage. Nominated ang kanilang hit song na Multo for Best Song Asia sa Music Awards Japan. Other nominees include Golden from the film K-pop Demon Hunters. In-announce ang winners sa June 13. Music Awards Japan was established last year and is the country's premier international music awards platform.
May sweet birthday message si Rian Ramos for her wifey, Michelle D. On Instagram, Rian shared some of her fun moments with the beauty queen. Anya sa caption, Michelle made everything so much lighter just with her presence. Rian adds she doesn't think anyone knows what MMD means to her, but she likes it that way. The two sparked controversy earlier this year after Rian's driver accused them and Samantha Panlilio of illegal detention and assault. Nagugat daw ito sa umano'y pagnakaw ng driver ng ampaw that contained sensitive material. Maria Isabel Lopez cheated death not just once, but twice. So after surviving a harrowing car accident in California, the Pinay actress has nothing but gratitude for getting a new lease on life. She spoke to us about her shocking experience and gave us an all-access to her home where she is recovering. Narito ang exclusive agenda report ni U.S. correspondent Henny Espinosa. Ito ang Sebastopol, California, isang charming at artsy town, isang oras mula San Francisco. Dito nakatira ang Filipina actress at artist na si Maria Isabel Lopez, kasama ng kanyang asawa na si Jonathan Melrod. Kamakailan, isang karaniwang araw lang sana para sa dating beauty queen. Pero nauwi sa pinakamatinding aksidente sa kanyang buhay. Noong April 8, pauwi na sana si Maria Isabel Lopez. 5 minuto na lang sana at nasa bahay na siya dito sa Sebastopol nang biglang nabangga ang kanyang kotse sa intersection ng Hessel Road at Gravenstein Highway at sa lakas ng pagkabangga ay umikot ang kanyang sasakyan. Ayon kay Lopez, napakabilis ng mga pangyayari. Hindi siya yung harap na head-on collision. Medyo lihis ng konting ganon. Like the first half of the car was crushed. Tapos yung kabilang car nag-spin din. I felt the excruciating pain in the lower belly where the seatbelt was. Tumawag ng 911 ang mga nakasaksi at dumating ang ambulansya na nagdala kay Lopez sa ospital. Sa unang CT scan, walang nakitang organ damage, kung kaya't nakauwi siya kaagad. Pero sumakit lalo ang kanyang tiyan kung kaya't pinabalik siya sa ER at doon natuklasan ng mga doktor ang mas malubhang kondisyon. The same day, I had a surgery because my intestines burst. A lot of the bowels is scattered inside me and they removed 70 centimeter of my intestine and put them together. Naging matagumpay man ang operasyon, nagkaroon pa rin ng mga komplikasyon. Tumaas ang kanyang blood platelets at naimpeksyon ang kanyang sugat, kaya kinailangan itong muling buksan. So again, I had to go through another procedure where they have to insert a needle from my back and then aspirate the abscess. I cheated that twice. One is the car accident and the second one was the sepsis. And then I was like fortunate na God was on my side. Ngayon, unti-unti na siyang nakakabawi at labis ang pasasalamat niya sa kanyang asawa na siyang naging primary caregiver niya. Nakakatulong din sa kanyang paghilom ang kanilang napakagandang 4-acre property. Pinoy na Pinoy, no? Kung saan may ilang mga bahay. May saltwater pool at lavender fields. Napapalibutan siya ng napakalagong hardin, mga fruit-bearing trees, may gazebo, mga water fountain at fish pond na nakaka-relax. Sa loob ng kanilang main house, makikita ang kanyang mosaic masterpieces at iba pang mga obra na hindi pa tapos. Magiging abala rin siya sa pag-promote ng kanyang bagong pelikula, ang Diamond in the Sands. Mula sa isang malubhang aksidente hanggang sa kanyang muling pagbangon, mas pinapahalagahan na ngayon ni Maria Isabel Lopez ang buhay. Puno ng pasasalamat at pagmamahal, hawak ang ikalawang pagkakataon na hindi niya sinasayang. Para sa Agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Sebastopol, California. Britney Spears, kinasuhan ng DUI sa California. At Dwayne The Rock Johnson, bakit hinarang din ng pulis? Susunod yan sa Agenda.
Bagong trabaho para sa bagong simula. Sa pagdiriwang ng Labor Day, dinagsa ng mga Pinoy ang nationwide job fairs para sa libo-libong oportunidad sa loob at labas ng bansa. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Isa si Roderick Realubit sa libu-libong mga Pilipino nagbaka sakaling makakuha ng trabaho sa Labor Day Job Fair dito sa SMX Convention Center sa Pasay City. Na-hire siya on the spot bilang isang station loader. It feels great naman kasi even though the job yung ina-applyan ko hindi ko pa masyadong top serve give me a chance na ma-hire doon sa job na station loader. And then suddenly siguro matututunan ko naman din. Bilang bahagi ng 124th celebration ng Labor Day, nagsagawa ng nationwide job fair ang SM Supermalls katuwang Andole, kung saan local at overseas vacancies ang handog na mahigit 200,000 employers na kasama sa 94 job fairs sa buong bansa. At dito sa SMX Convention Center sa Pasay City, nasa 79 employers ang may sari-sariling booth at mga pakulo. Ayon kay DOLE spokesperson Assistant Secretary Leonard Serrano, kabilang sa top 5 industries sa job fair ngayong taon ang manufacturing, wholesale and retail, construction, business process outsourcing at accommodation at food services. Kabilang din sa mga highlight ng job fair ngayong taon ang upskilling o pagpapaunlad ng kasanayan ng mga manggagawa. Ayon kay Joaquin San Agustin na Executive Vice President for Marketing ng SM Supermalls. We also have to think of the long-term, effects, particularly of how a person or how an employee in our companies, in the companies, are able to, improve themselves, particularly to move forward, to move up the ladder, and to basically add more value not only to their company but to the community and also to the nation. Bukod sa job opportunities, nandito rin sa Labor Day Job Fair sa SMX Convention Center ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maghatid ng one-stop government services. At bukod pa rito, may mga nagbibigay rin ng free resume printing, legal consultations at employment facilitation. Kaya ang payo ng DOLE at ng SM para sa mga kababayang job seekers, it's really a matter of being able to, have that particular sincerity and that heart, particularly when you look for a job, right? It's something that will keep particularly your families well over the years. If you love your job will love you back. Alam mga employers naghahanap ng mga masisipag, ng mga maaasahan, magagaling, at yung mga kumbaga hindi mo nautusan gagawin na kagad ng trabaho. Dagdag din ng DOLE, pinag-aaralan na ng regional wage boards ang mga petisyong taasan na ang minimum wage sa bansa bilang tugon sa mga hinaing ng labor sector. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Willard, isang maulang Labor Day ang sumalubong sa Mindanao at Palawan habang maaraw na panahon naman ang naranasan sa Visayas and the rest of Luzon dahil pa rin sa easterlies. Ngayong Biyernes po pumalo sa 40 degrees or higit pa ang naramdamang init sa 47 na lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang ng Dumangas, Iloilo with 45 degrees, highest po yan for today. Sinundan ng Virac, Catanduanes at marami lugar pa sa may Luzon down to Mindanao. Bukas, araw ng Sabado, posible pa rin umabot sa delikadong antas na 42 to 44 degrees Celsius ang heat index. Dito po sa may Dagupan, Pangasinan, malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, habang dito naman sa may Quezon City, hanggang 40 degrees Celsius ang mararamdamang init po by tomorrow. Ka-weather, ngayong long weekend, siguruhin pa rin na may baon kayong tubig, pamipay at payong tuwing lalabas ng bahay, sakaling tumirik ang araw sa tanghali or umulan ng malakas sa hapon at gabi. Sa weather forecast ng Pag-asa ngayong weekend, sa Luzon po may daraang mahina hanggang katamtamang ulan dahil po sa easterlies. Dito sa may areas po ng Bicol Region, Quezon, Mindoro Provinces at Marinduque, mula po Sabado yan ng umaga hanggang Linggo ng gabi. Kaya huwag pong kalimutan pa rin ang payong. Sa Northern and Central Luzon naman, kabilang na rin ng Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon, patuloy ang maaraw at mainit na panahon sa Sabado at Linggo, maliban na lamang sa mga saglit na kaulapan at pag-ulan, lalo na po dito sa may Ilocos Provinces, La Union at Cordillera Region.
Sa bandang Visayas, Mindanao at Palawan, Sabado pa lang ng umaga, may aasahan na pong maihinang ulan dito sa may Eastern Visayas at bahagi ng Caraga Region and Zamboanga Peninsula. Dahil po yan sa easterlies, habang pagsapit ng hapon at gabi, mas lalakas pa ang mga pag-ulan sa Kalakhang Mindanao, gayon din sa may natitirang bahagi ng Visayas, possible naman yung mga light to moderate rains maging sa lalawigan ng Palawan simula po Sabado ng hapon. Ka-weather, mag-ingat po sa mga biglaang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng flash floods or landslides. Habang sa araw naman ng linggo, may mga lugar pa rin na uulanin dahil sa easterlies, gaya ng Eastern Visayas at Palawan sa umaga at Western Visayas, Negros Island Region at halos buong Mindanao mula linggo ng tanghali hanggang linggo ng gabi. Ka-weather, ngayong buwan po ng Mayo magpapatuloy pa rin ng mainit at maalinsangan na panahon na dala ng easterlies or silanganin. However, di tulad nitong Abril, mas dadalas na po ngayong Mayo yung mga thunderstorms or pagkidlat pagkulog tuwing hapon or gabi, lalo na for the last 2 weeks po ng buwan ng Mayo patungo sa panahon ng wet season or tag-ulan. At bagamat wala pa tayong aasahang sama ng panahon this weekend, ngayong Mayo po posible pa rin ang mga low pressure area at bagyo na 1 hanggang 2 sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, madalas lumalapit o naglalandfall po dito sa may Eastern Visayas or Bicol Region ang mga bagyo na pumapasok ng PAR tuwing buwan ng Mayo. Saka ito magre-recurve o lilihis ng direksyon palayo po sa ating kalupaan dito sa may North Philippine Sea. Ang mga susunod na pangalan ng mga bagyo na papasok ng PAR ay Kaloy at Domeng, pangatlo at pang-apat na bagyo ngayong 2026. At yan muna napapanahong balita ngayong Biyernes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon. In legal trouble, see Britney Spears. The pop star has been charged with 1 misdemeanor count of driving under the influence of alcohol or drugs. But ayon sa Ventura County District Attorney's Office, she will be offered the chance to plead guilty to a lesser charge of reckless driving. Common daw ang resolution na ito para sa mga willing to undergo treatment. Earlier reports say Britney had voluntarily checked into a rehabilitation facility last month. She was arrested in March after authorities received a report of a black BMW traveling erratically at high speed. Dwayne "The Rock" Johnson also had a bit of trouble with California police. Sa video ng TMZ, spotted ang actor being pulled over after leaving the Walk of Fame ceremony for Emily Blunt and Stanley Tucci. He was reportedly ticketed for his tinted windows. While having tint isn't illegal, may restrictions daw ang California. Despite the violation, Dwayne appeared cool, calm, and cooperative with the officer. May bagong aabangan sa Billionaire News Channel. Ito ang aming first ever Gen Z-centered program na Unpopular Opinion, hosted by Janina Vela and Sachiko Gamboa. Sa interview with At the Forefront, the two stress the importance of giving young voices a platform to be heard. Para kay Janina, hindi misconception na too opinionated ang youth today. What if I am? Oh, yeah, that's You true. know, in a nice smile. So what if I am opinionated? So what if I do have a lot to say about what's going on in the country? This is going to be the country and the world that my children are going to be born in, and why shouldn't I care about it now? Sachiko also joins Business 360, bringing her insight on economy and finance built on her experience on Wall Street. I'll be doing like Monday markets on Business 360, where we'll analyze the charts, the markets, the whole index. And then also on Fridays, I'll be talking a little bit more about like the Gen Z aspect of business. So we get to connect Unpopular Opinion and Business 360 together. Catch Unpopular Opinion Mondays to Fridays at 5 p.m. starting May 4th, only here on the Billionaire News Channel. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon Basi. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Unpopular opinion. Unpopular. Dapat yata maging So what guest. if I'm opinionated? No, it's okay to have an opinion, but you have to be ready for the backlash. And you're ready to defend it. Yeah, and you have to have the strength, the gut To say take, and to take whatever
comes your way. Oo. Diba? Unpopular opinion. Dapat yata mag-guest ako dyan. Guess ka Pwede. dyan. Bagay, Ha? bagay. Kaya lang baka paglabas ko, meron nang nakaabang sa akin. Na riding in tandem. Uy, grabe. Huwag ka ganun. Wag naman, wag naman. But that should be interesting. What do you think about Gen Zs? The Gen Zs, kami. Ang lakas ng tawa ko. Okay. We're really opinionated. But, it's really anchored on a lot of research that we do. Pinandigan mo talaga, Pinky. Mahirap yan, Okay. Gen Z, wala akong masyadong kilalang Gen Z. Sila, kaya gusto ko sila maging kaibigan. Okay. Yeah, it's good to be, it's good to be in touch with the young. Yeah. Because kailangan hawahan din natin sila ng pagka-grounded. Ng pagka-old. Magagalit. Hey, I have many nieces and nephews who are Gen Z. I just say, it's okay to be opinionated, but you also have to work really hard. Yeah. Diba? There's no shortcut. You just have to work hard and nothing takes that place. And speaking of working hard, diba, unpopular opinion Monday at 5 p.m., 5 to 5:30, Right. and on Monday, silang dalawa naman. Ay, Okay. nako. 5:30 gising na kami. Ikaw. AM. I'm sorry. AM. Ako, 5:45. Sorry Importante yung 15 minutes. Tumawad ng Ang laking 15 minutes. tulong ng Oo. 15 minutes. Yes. Oh, i-plug nyo na. Sayang. Oh, ikaw. Monday na yan. Ay, opo. Ikaw kasi ang una. Monday, simula may May 4. bagong programa sa Abante Yan. Radio. Oo, simulcast po sa Mellow BFM 94.7 at Abante Radio. Dito rin sa BNC ang Metro Morning. Metro Morning. Magsisimula po ang araw natin sa 1 oras ng pagbabalita, 7 a.m. na susundan ng memo ni one and only Corina. Memorize mo talaga lahat yan. Hindi ko alam, basta darating na lang ako. At dadaldal na lang kami at manood po kayo. Ayun. Sana wag tayong makasuhan sa mga sasabihin natin. Handa ka na ba? Naku, yan ang unang kaso. Sakali. You'll be on the spot, Willard. You better be Bahala ready. ka na sa akin. Handa ka na ba? Handa na. Monday po yan, 7 to 9 a.m. Every day. Ito na huling late night gimmick namin. Ito Watch na yung out late night for namin. that. Basta kung kasuhan kayo, you're on your own, kids, ha? Kailangan ma-BFF na natin si Boying Remulla. Kala ko iba. May iba ako naisip. So yeah, catch all the news shows dito po sa Billionario News Channel. Happy weekend, everyone! Happy weekend! Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.